Mga ka-pinboy, nandito na tayo sa likod. Kuha na natin yung radyo. At may pinjam dito mga ka-pinboy. Hindi pa tayo nakabihis. Pero kaagad sila. Ayun. What's up mga ka-pinboy? At kalalabas ko lang ng bahay mga ka-pinboy. Merkules ng hapon mga ka-pinboy. Alas 3 ng hapon mga ka-pinboy. At tayo ay panggabi ngayon. Ang uwi natin ngayon ay alas 11 mga ka-pinboy. Panibagong araw na naman. At ito, papasok na naman tayo. Araw ng Merkules. At may liga tayo ng alas 6 mga ka-pinboy. Samahan nyo ko ngayong araw na ito mga ka-pinboy. Uy, natatanaw ko yung bus mga ka-pinboy. Dumaan na pala. Naku, mukhang maiiwanan tayo mga ka-pinboy. But kailangan nating dalian. Sana makaabot. Sana makaabot mga ka-pinboy. Yari. Ayun na yung bus oh. Ang bilis niyan dumaan ngayon. Sana makaabot ako. Ayun oh, yung bus. Ayun yung bus oh. Ayun yung bus oh. Naku, wala na. Ayan mga ka-pinboy, naiwanan tayo ng pang 3:19 na biyahe mga ka-pinboy. Ang kasunod nun ay 3:34. So ayan, nalagpasan tayo. So no choice tayo mga ka-pinboy kundi antayin yung biyaheng 3:34 dito sa Manurewa papuntang Great South Road. So mga ka-pinboy, dahilan kung bakit hindi ako kumuha ng bike o scooter o sasakyan, unang-una mga ka-pinboy, sa bike muna tayo no? Medyo malayo kasi 20 minutes yung biyahe mula Manurewa hanggang Great South Road, Manukau. So napakalayo nun para magbike ka. Ang tagal nun, baka abutin ka ng 1 oras mga ka-pinboy. Tapos sa scooter naman, hindi ako sanay sa scooter mga ka-pinboy, kaya mas pinili ko na lang yung commute. Pangatlo mga ka-pinboy, yung kumuha ng sasakyan. So mga ka-pinboy, sa bago pa lang kasi ako dito sa New Zealand, 5 months pa lang. So hindi pa siguro dapat kumuha ng sasakyan dahil siyempre may mga binabayaran pa tayo mga ka-pinboy. Siyempre may ginastos din tayo papuntang New Zealand. So ayan mga ka-pinboy, so 5 months pa lang kasi ako dito. Hindi muna ako kukuha sa ngayon. Siguro sa mga susunod na mga panahon mga ka-pinboy ay kukuha din ako, pero sa ngayon hindi muna. May lisensya naman ako dito galing Pilipinas. Pinili ko na lang na hindi muna kumuha ng sasakyan. At kaya naman mag-commute mga ka-pinboy. Mas madali nga mag-commute, tsaka hindi masyadong masakit sa ulo syempre. At medyo nakakatipid kasi ako mga ka-pinboy sa pagko-commute ko. Tsaka hindi naman kasi delikado dito mga ka-pinboy. Tsaka hindi naman mahigpit sa oras sa amin. So ayun mga ka-pinboy, mas gusto ko na nagko-commute ako at mas komportable ako. Hindi naman ako delikado sa biyahe, kahit na ginagabi hindi naman delikado, hindi naman nakakatakot. At higit sa lahat mga ka-pinboy, nakakatipid ako sa budget ko sa isang linggo. $30 ang budget ko sa bus card ko. So ayun, hindi ko pa siya nauubos kung minsan. So mga ka-pinboy, yun ang mga dahilan kung bakit hindi ako kumukuha ng sasakyan. At wala namang problema kung malagpasan ako kasi mayroon namang kasunod after 15 minutes na bus dito mga ka-pinboy. Ayun mga ka-pinboy, natatanaw ko na yung bus. Sakto talaga ang daan, 3:34 mga ka-pinboy. So ayun, parating na yung bus mga ka-pinboy na bus 361. Ayun mga ka-pinboy, nakasakay na tayo. 3:34 exacto, dumaan yung bus mga ka-pinboy. So ayos mga ka-pinboy dahil talagang sakto ang daan ng bus ngayon. Na kaming Great South Road, Manukau Bowling Center. Biyahe mga ka-pinboy. Time check 3:56. Malapit na tayo sa bowling mga ka-pinboy. Ayun ang 10-pin bowling mga ka-pinboy. Nandito na naman ako sa aking trabaho. At nandito tayo sa Manukau Great South Road. Ay mga ka-pinboy, pasok na naman araw ng Merkules mga ka-pinboy. Meron akong liga alas 6.
At meron akong isang oras pa bago mag alas 6, ay meron akong isang oras para maglinis ng makina. Tapos mag-o-oil ako ng lanes, maglilinis ako ng lanes bago mag alas 6. Yun ang gagawin ko mga ka-Pinboy. Ayun ang bowling center mga ka-Pinboy dito sa Manukau. At dali-dalian natin dahil alas 4 na mga ka-Pinboy. Pasok na naman, trabaho na naman si Pinboy. Mga ka-Pinboy, nandito na tayo sa likod. Kuha na natin yung radyo. At may pin jam dito mga ka-Pinboy. Hindi pa tayo nakabihis, meron kaagad sila. Ayun, ayusin ko lang mga ka-Pinboy. Right mga ka-Pinboy, bis muna tayo. At buwan naman ang lane 4 pin jam kagad. Bis muna, bis. Ay mga ka-Pinboy, nakabihis na tayo ng pantrabaho. At bubugahan ko lang to ng compressor o bubugahan ko lang to ng hangin itong lane 16 hanggang lane 24. Kasi si Maka ay natapos niya na yung lane 3 hanggang lane 15. So bago ako magsimula mag-oil o maglinis ng lanes, ay lilinisan ko, bubugahan ko ng hangin itong lane 16 hanggang lane 24. Tanggalin ko yung mga alikabok sa harapan mga ka-Pinboy. So mayroon pa akong isang oras, maglilinis ako ng lanes ng alas 5 at magsisimula ang liga ng alas 6. So yan ang gagawin ko ngayon mga ka-Pinboy. Mga ka-Pinboy, nagsisimula na yung liga ko tuwing Merkulis to ng alas 6. Senior bowlers to mga ka-Pinboy, at nagsisimula na silang tumira at nagsisimula na yung kanilang liga at nagsisimula na silang mag-enjoy. Ako naman mga ka-Pinboy, nagsisimula ng maging masalimuot ang aking buhay. Hindi kasi syempre kailangan mong maging alerto rito sa likod. Kailangan mong tingnan lagi yung mga pin jam, yung nagsasalansan ng pin dito, yung mga nagbo-ball stock dito, at yung mga ano-ano pang mga sira kagaya ng mga down pin o mga hindi gumaganang mga sweeper o table. Kailangan ko i-check yung kaagad mga ka-Pinboy. Kaya yun yung sinasabi kong kalbaryo, pero kasama yun sa trabaho ko mga ka-Pinboy at masaya ako doon. Ito ang kinabubuhay ng aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas mga ka-Pinboy. So ayan lang muna mga ka-Pinboy, nagsisimula na ang aking liga. Mamaya uli mga ka-Pinboy, may mangilan-ngilan pang naglalaro pero malapit na matapos ito dahil pasado na alas 9 na gabi rito mga ka-Pinboy. So konting oras Pinboy at natatapos na ang laro ngayong Merkulis na liga. Pagkatapos noon mga alas 10, so umpisahan ko na magligpit ng basura dun sa labas. Maglilinis na rin ako ng flooring, magwawalis ako sa bowlers area. Ayun mga ka-Pinboy ang gawain ko tuwing closing time. So mga ka-Pinboy, itong banda rito tahimik na, may mangilan-ngilan na naglalaro pa pero malapit na to. Mga ka-Pinboy, tahimik na yung mga makina ko at nakabihis na tayo pang uwi mga ka-Pinboy. At magpapatay na ako ng ilaw dito. Yap. Yan, panghapon pa rin tayo bukas, Huwebes. Tapos may liga din tayo bukas uli. Ang oras naman ng simula ay alas 8. So mga ka-Pinboy, magpapatay na ako ng ilaw. Patayin ko na to kasi habulin ko nga yung bus na 361. So ganito ang buhay ko tuwing panggabi, ka-Pinboy. So papatayin ko lang yung mga dapat patayin dito. Mga ayan, enough ko na yung compressor. Ayan.
Try ko na rin to. Wait lang. Alright, off na. Alright, ayos na. Yan mga ka-pinboy, dalian natin at 11:05 na. At alam mo naman yung bus 361 dumadaan ng 11:13 dun sa bus stop. Maglalakad pa tayo. So ayan, off ko na. Boog. Ka-pinboy, kalalabas ko lang ng bowling center. Ayan, kailangan magmadali dahil baka malagpasan na naman tayo mga ka-pinboy. Sayang. Di ba kasi dadaan sa bahay yung 361 eh. Sa mga nagko-comment na bakit hindi ako maghanap ng bahay malapit dito sa pinagtatrabahuan ko, mga ka-pinboy, dito din ako galing bago ako lumipat ng Manurewa, no? Dito rin ako malapit at medyo may kataasan ang upa dito mga ka-pinboy, malapit sa trabaho ko. Wala akong nakitang mura-mura ng konti. Doon ako nakakita. Kaya okay lang kasi isang sakay lang naman. Yung bus 361 nga isang sakay lang. Dito dalawang sakay ako nung nasa flatbus ako noon. So yun mga ka-pinboy, nakahanap kasi ako ng mura talagang upa. Kaya pinili ko na mas malayo. Okay lang naman, isang sakay lang eh. Okay lang sa akin yun kahit na malayo. Malayo sa trabaho ko. At least malaking tipid ba? Malaking tipid sa akin mga ka-pinboy. Kailangan natin magtipid mga ka-pinboy, no? Kung may paraan naman para makatipid tayo, bakit hindi, di ba? So yun yung ginagawa ko mga ka-pinboy. As long as hindi ko ginugutom ang sarili ko, okay lang yun. Hindi naman delikado eh. Kahit umuwi ako ng gabi na, hindi naman delikado, hindi naman nakakatakot. Ano naman siya, ligtas naman dito. Hindi naman nakakatakot, hindi pasintabi lang, no? Hindi kagaya sa atin na medyo alangan kapag alas 11 na, alas 12. Tsaka sanay din kasi ako sa commute mga ka-pinboy. Nung nasa Pilipinas ako sa Bulacan, ang trabaho ko SM Fairview. Bulacan to SM Fairview mga ka-pinboy. Tapos ang closing time namin doon 11 din, 11 o'clock ng gabi. Tapos nag-aabang ako noon ng bus. Biruin mo, 12 years kong ginagawa yan mga ka-pinboy, nung nagtatrabaho pa ako sa SM Fairview Bowling Center. So sanay ako mga ka-pinboy sa ganun. Dito pa ba, di ba? Kayang-kaya natin yan mga ka-pinboy. Yung takbuhan, yung habulan sa jeep, yung di ba sa atin ganun? Unahan, kailangan mabilis ka para makasakay ka. Pagka mabagal ka, iwan ka. So ganun, sanay ako sa ganun. Umuulan, traffic, diba yung mga ganun mga ka-pinboy. So ay mga ka-pinboy, malapit na ako sa bus stop. Andun, wala pa rin yung bus 361 mga ka-pinboy. So ayos. At makakasakay tayo doon panigurado. Right, wala pa. Medyo nakakapagod ngayon mga ka-pinboy dahil medyo marami akong inayos. Maraming pinja, maraming ball stock. Kapag ka may liga talaga medyo pagod, medyo aligaga, medyo busy talaga pag may liga mga ka-pinboy. Pero ayos lang kasi yun naman talaga sadya natin dito sa New Zealand, trabaho. So ayun mga ka-pinboy, nandito na ako sa bus stop at aabangan ko ang bus 361. Ito, ayun o, 361. So antayin ko lang mga ka-pinboy. Nakasakay na ako. Ako lang mag-isang pasahero. Mga ka-pinboy, malapit na ako sa bahay. Pero bago yan, gusto kong i-shout out si Kuya Renato Villanueva ng San Miguel, Bulacan.
Kuya, maraming salamat sa panonood mo, maraming salamat sa suporta, at hanggang todits na lang. Babush!